Okay, so magandang hapon sa ating lahat mga bata at tayo ngayon ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo lahat ay tumungo, tayo manalangin. Pikit tayo lahat, pikit. Tungo ang ulo upang walang makaabala sa atin sa pakikipag-usap sa Diyos. Tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama, magandang hapon po sa inyo, magandang araw po. Tunay na kami po ay nagpapasalamat sa panibagong pagkakataong mabuhay. Binigyan mo kami ng pagkakataon na muli pong makagawa sa maghapon na ito, makapag-aral. Pinupuri po namin ang iyong pangalan. Lagi po namin kinikilala na lahat po ng aming ginagamit para mabuhay ay galing sa inyo. Ang tubig, ang hangin, ang pagkain, ang lahat ng mga bagay ay galing po sa inyo. Kung kaya nga po kami nagpapasalamat. Sa pagkakataong ito, Panginoong Diyos, kami po ay inyong samahan. Kami po ay inyong tulungan muli sa pag-aaral. Nawa po ang inyong karunungan, ang inyong nais sabihin sa amin ay aming maunawaan. At kami po, O Diyos, ay mapangunahan, mapagharian ang inyong mga salita. Salamat po ng marami. Patawad po sa lahat ng aming pagkukulang at mga kasalanan. Ang lahat pong ito ay dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Okay, so dadako na tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at ang ating paksa o tema ngayong hapon na ito ay tungkol kay Elijah at ang mga propeta ni Baal. Okay. So, ang istoryang ating pinag-aaralan ay istorya sa bansang Israel. Makikita natin ang kwento sa unang hari, 16, 19 to 17, hanggang 1 Kings chapter 18, 1 to 46. Medyo mahaba yung verse, kaya hindi na natin babasahin, but pwede nyo i-check sa inyong mga Bible ang kwento na ito. Si Elijah at ang mga propeta ni Baal. Sino ba si Baal? Si Baal ay isang uri na Diyos-Diyosan. Hindi ito ang tunay na Diyos. No. Ito ay Diyos ng mga hindi naniniwala sa Diyos ng Israel. Ito ay isang klase ng Diyos-Diyosan. So, when Ahab became king of Israel, he did more evil than all the kings before him. So, nang maging hari itong si Haring Ahab, ito'y naging isang masamang hari at naging mas masama kaysa mga naunang hari sa Israel. Okay? So, hindi siya isang mabuting hari, especially in terms of faith in the Lord. So, siya ay isang masamang hari. At King Ahab not only turned away from God to worship Baal, but encouraged the whole nation to do the same. Hindi lamang siya tumalikod sa Diyos para sumamba kay Baal o kay Baal, kundi ang ginawa pa rin naman niya ay in-encourage niya o hinimok niya ang buong bansang Israel na sumamba din kay Baal. So makikita natin dito yung Diyos-Diyosan. Ito'y gawa ng kamay ng tao. Yan ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan. Ito ay mga gawa ng mga kamay ng mga tao, maaaring gawa sa pilak, ginto o kahoy. Wala itong buhay. Ito ay itsurang mga tao. Itsurang tao, may mata, may bibig, may ilong, may tainga, may paa, may kamay. Pero ang lahat ng ito, sabi ng Psalms 115, ay mga hindi gumagana. May mata pero di nakakakita. May ilong pero di nakakarinig. May bibig pero may tainga pero hindi nakakarinig. May bibig pero di nakakapagsalita. May kamay pero di nakakatangan. May paa pero hindi nakakalakad. So patay nga ang Diyos-Diyosan. People who refused to worship Baal were persecuted or driven out of the country. Every prophet of God who could be found was put to death. So lahat ng hindi sumasamba kay Baal ay inuusig, pinaparusahan, no? At lahat ng masumpungan na propeta ni Baal, propeta ng Diyos ay pinapatay nila. Ganyan sila kagrabe
So, kapag ka ang relihiyon mo o ang pananampalataya mo, ang tendency ay pumatay, no? O pumatay talagang papatayin yung iba para lang sa iyong pananampalataya, ay talagang grabe yung espiritong dinadala, no? So, at maliwanag naman yung kanilang sinasamba ay Diyos-Diyosan, tapos sila pa ang may ganang magalit. Sila pa dahil ayaw nila na sila ay matutuligsa o sila ay mapapangunahan. So makikita natin yun ang ginawa nila, pinapatay nila, binabato, no? Binabato yung mga propeta ng Diyos. Okay, so yan ang nangyari, ganyang kasama ang kalagayan sa panahon ni Haring Ahab, okay, or Ahab. Suddenly one day the king heard a voice burst out like a thunderclap and a stranger stood before him. So isang araw may dumating sa harap ng hari at may daladala itong mensahe sa kanila. Bigla na lang itong lumitaw. And ito yun. Ito ay si Propeta Elijah. As the Lord God of Israel lives, there will not be dew or rain until I say so. Elijah the prophet had arrived with a message from the Lord God. So daladala ni Propeta Elijah ang mensahe galing sa Diyos na ang mensahe ay hindi magkakaroon ng ulan, hindi magkakaroon ng hamog sa bansang Israel hanggat hindi ko sinasabi, sabi ng Panginoon. Yun yung mensaheng ipinadala. Bakit? Dahil ang Diyos ay galit sa Israel at dahil sa pagsamba nito sa mga Diyos-Diyosan o sa Diyos-Diyosang si Baal. So, nagalit ang Panginoon, sila ay pinarusahan. So, makikita natin dito na ang Diyos ay hindi natutuwa sa Diyos-Diyosan. No? Ang kanyang pakiramdam dito o ang kanyang response dito ay galit, iyamot, no? Parusa, sumpa. Yan ang tugon ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan. People stood in silence as Elijah turned and left. A prophet of God had not been heard for a long time, but they had paid little attention to Elijah or God's warning. So, namangha sila dahil mayroong lumitaw uling propeta ng Panginoon, pero hindi nila masyadong pinansin. Hindi nila binigyan ng halaga ang sinasabi ni Prophet Elijah. For 3 years, no rain fell in the land of Israel. The grass disappeared from the hills. The cattle grew lean. Nothing grew in the field and people had less and less to eat. So talagang hindi umulan, no? Nawala na ang natuyo ang mga halaman. Walang makain ng mga tao, nagtagtuyot, nagtaghirap. So bakit hindi nagpaulan ang Diyos? Bakit? Dahil ang Israel ay kanyang pinaparusahan dahil sa pagtalikod nito sa kanya at pagsamba nito sa Diyos-Diyosan si Baal. In every home, people were suffering from hunger. Unless rain fell soon, there would be no food at all. They began thinking about Elijah's warning. So wala nang makain dahil nga tagtuyot. No? So, doon pa lang nila naisip yung sinasabi ni Elijah ay totoo. No? Yung pangangaral ni Elijah ay totoo. When the king saw the land turning to desert and his animals dying of hunger, he sent messengers to find Elijah. Nung makita ng hari na nagiging deserto na ang kanyang lupain, marami nang namamatay, marami naghihirap. So nagsugo siya sa mga mensahero niya na hanapin itong si Elijah. No, kasi ito namang si Elijah ay pinarsecuted, gusto niya ipapatay, kaya nagtago. Yun ang isang dahilan. But then ang focus natin dito ay yung si Elijah at yung istorya ni Elijah versus the prophet of Baal. They all returned with the same response. Elijah is nowhere to be found. The king sent messengers to every city and every encounter around. So walang makita kay Elijah. Yung mga sinugo na humahanap, hindi makita si Elijah. Kaya ang ginawa, lahat ng city, lahat ng lugar, pinahanap niya si Elijah. The messengers began to fear for their lives as the king became furious at their failure to find the prophet. Natakot yung mga messengers niya dahil masyadong nagalit yung hari dahil walang makakita kay Elijah. So nangangalib ang kanilang buhay, kaya sila natakot. No? God then spoke to Elijah, "Go and show yourself to Ahab, and I will send rain to the earth." So, nagkipag-usap ang Panginoon kay Prophet Elijah, sige, magpakita ka na. Kay
King Ahab, no? At papapadala na ako ng ulan sa lupa. Pero bago yon, kailangan may mangyari muna. Elijah set off and saw Obadiah, the king's servant. So yung pangalan ng servant ng king Ahab ay si Obadiah. The prophet said, "Go and tell your Ahab that Elijah has returned." Obadiah hurried back to the king. So nakipagkita o nakita si Elijah at saka si Obadiah at ipinarating ni Elijah sabihin kay Ahab na dumating na siya. Okay? Dali-dali naman nagbalik o nagpunta si Obadiah doon sa hari upang ito'y ibalita. King Ahab listened to Obadiah's report and set off to find Elijah. So nakinig si King Ahab doon sa balita ni Obadiah at ito ay nakipagkita, no? Kay Elijah. Okay. Elijah was not afraid and waited calmly for the king to arrive. So hindi siya takot, bagamat ito ay pinagbantaan ang kanyang buhay, sinikap siyang patayin, pero sa pagkakataong hindi siya natakot. Kalmado lang siya, no? Nahinintay itong hari. The king cried angrily, galit yung hari. "Are you the one who has been troubling Israel?" Ikaw ba yung gumugulo, no? Sa bansang Israel? Sabi ng hari, galit yung hari. Ikaw ba yung gumugulo sa bansang Israel? Sumagot si Elijah, "I am not troubling Israel. You are. You have disobeyed the commandments of the Lord." Hindi ko ginugulo ang bansang Israel. Ikaw ang gumulo sapagkat iyong nilabag ang kautusan ng Panginoon. No? You have worshipped the false god Baal. No? Sinamba mo ang peking Diyos na si Baal. No? So kaya ang Israel ngayon nagdaranas ng ganito ay dahil mo. Yun yung dating, yun yung pinaparating na mensahe ni Elijah. Ahab could not answer the prophet of God. Hindi makasagot si Ahab. Kasi totoo naman. No? Totoo namang sinamba nila ang Diyos-Diyosa na si Baal. Okay, hindi makasagot. The king listened as Elijah told him, "Gather all the people of Israel and all the prophets of Baal on Mount Carmel." Ahab agreed. So, sabi ni Elijah, "I-gather mo ang bansang Israel, lahat ng propeta ni Baal doon sa bundok ng Carmelo, sa Mount Carmel. Pumunta kayo doon." Pumayag naman si King Ahab. So, yun ang sabi ni Elijah. From every corner of the kingdom, people came to Mount Carmel wondering what was going to happen. So, maraming mga Israelita, maraming mga taong pumunta doon sa Mount Carmel upang tingnan kung anong mangyayari. Elijah wanted to let the people see that the Lord God had overwhelming power. So gustong maipakita dito ni Elijah na ang tunay na Diyos ay ang Diyos na makapangyarihan at ito yung Diyos na sinasamba ni Elijah, hindi si Baal. Okay? So how long, sabi ni Elijah, will you waver between two opinions? Elijah asked, "If the Lord is God, follow Him. If Baal is God, then follow Him." So remember, pagka tumutukoy sa tunay na Diyos, malaking G. Pag tumutukoy sa maliit na Diyos, maliit na G, ha? So pag nagka-God bless you, kindly please use the big G, wag yung small G kasi yun ay Diyos-Diyosan. So yun, no? Hanggang kailan kayo magdadalawang akala? No? Kung ang Diyos, ang tunay na Diyos, siya yung sambahin. Kung si Baal, ang tunay na Diyos, sige, siya yung sambahin. Pero ngayon, parang ang dating, mapapatunayan natin kung sino ang tunay na Diyos. The people listened but would not reply. Nakinig yung mga tao pero wala silang tinugon. Ikinig lang sila. Elijah proclaimed, "I am alone, prophet of the Lord, but Baal has 450 prophets." So sabi ni Elijah, "Ako na lang ang natirang propeta ng Diyos, pero ang propeta na Baal, 450. So, mas marami ang naglilingkod kay Baal. Ngayon, kaya hindi patunay na marami ay tama. Hindi patunay na marami ay sila ang tamang pananampalataya. No? Hindi basihan ang dami. No, yan ang ipinakikita rito, isang ipinakikita rito. So, kaya kailangan tingnan yung aral kung tama ba ka. Kapag ang sinasamba ay Diyos-Diyosan, mali yun. Pag ang sinasamba ay ang tunay na Diyos, tama yun. So, yan ang sinabi ni Elijah. Mag-isa lang talaga siya dito. Wala siyang kakampi, wala siyang
ano dito? Wala. Dahil ang lahat ng buong bayang Israel, tumalikod na kay Baal na sumasamba. Okay? Let them prepare a sacrifice and I will do the same. We will not light the fire. They will call on Baal and I will call on the Lord, and one who answers with fire, let him be God. So, sabi niya doon sa mga tao, maghahanda ng isang sakripisyo. No, pero hindi namin lalagyan ng apoy. Tatawag ang mga sumasamba kay Baal, at tatawag naman ako sa Diyos. Kung sino ang sumagot sa pamamagitan ng apoy, yun ang tunay na Diyos. That is the challenge given by Elijah to all the people of Israel, especially to the prophet of Baal. Okay? The people agreed the contest. Pumayag sila sa contest na ito. Elijah stood by as the prophets of Baal prepared their sacrifice and called on their God from morning until noon. So nanonood lang si Elijah, at pamula umaga hanggang tanghaling tapat ay tumawag sila kay Baal, no? Nasagutin, tanggapin ang alay, magpadala ng apoy. Pero mo yun, umaga hanggang tanghali. Okay, tumatawag sila kay Baal. The prophets leaped and danced, "O Baal, hear us." But there was no answer from Baal. So makikita natin dito, sila lulukso, sumayaw, tumawag doon kay Baal na makinig ito sa kanilang panalangin, pero walang tugon, walang nangyari. At noon, nung tanghalian tapat na, Elijah mocked the prophets, "Cry louder." Maybe Baal is talking or away on a journey. Maybe sleep or needs to be woken. Ni Elijah, sige pa, baka siya ay nagsasalita o naglalakbay o baka naman tulog. Kailangan niyo pang sumigaw at tumawag sa kanya ng malakas, sabi ni Elijah. So, yun ay kanyang that is a mockery, no? Pangmutya sa mga propeta ni Baal. The prophets of Baal cried louder than ever, leaping around in a wild frenzy, begging their God to answer. They even cut themselves with knives, but that Baal might take pity on them. So grabe, sila nagsisigaw, no? Talagang naglulukso, talagang talagang grabe yung behavior nila, frenzy, no? Talagang wild behavior, no? At to the point, may mga kutsilyo sila at nag-cut sila ng mga sarili, kinat nila ng kutsilyo, at sila desperate na sana tumugon si Baal na kanilang sinasamba na tugunin ang kanilang panalangin. Pero wala. The people watched, but Baal did not answer. Elijah then called the people near him as he prepared his sacrifice. So it was the turn, it is turn of Elijah. Ito na ang pagkakataon ni Elijah. Pinalapit niya ang mga tao sa kanya. No, kumuha siya ng 12 stones, inayos siya yung altar. Yun ang ginawa niya. Okay? He put the wood in place and laid the sacrifice on the altar. Nilagay niya yung kahoy, nilagay niya yung sacrifice, yung handog na susunugin. Okay, ni Elijah. So, sunod, nilagay niya ng hukay yung paligid. At humingi siya ng isang kakaibang request sa mga tao. No? He told the people to fill 12 large jars with water. So, kumuha ng tubig, 12 punong-puno ng tubig na lalagyan. Okay? At basain yung handog, basain yung kahoy at puno ng tubig yung paligid. So, ganun yung binasa. No? Ay pagkabasa ang kahoy, hindi yan sisindi. No, hindi yan lalo yung basa din yung so basa lahat, paano pa ito sisindi, no? So impossible na ito ay magkaapoy. The people watched as Elijah came to the altar and prayed. Nanalangin ngayon si Elijah, "Lord God of Israel, let it be known today that you are God and I am your servant who has done all these things at your command." So ibig sabihin, nagpray siya, "Panginoon ng Israel, bansang Israel, magpakilala po kayo. At malaman nila na lahat ng ito iniutos mo." So yung lahat ng kanyang actuation dito, yung lahat ng kanyang ginawa dito, hindi yung gawa-gawa niya. Yun ay utos ng Diyos. Okay? Utos ng Diyos. "Hear me, O Lord, so that these people will know who you are the Lord." So that these people will know you are the Lord. Nag-pray siya, "Panginoon, makinig po kayo sa dalangin ko. Pagpababa kayo ng apoy upang makilala ng mga taong ito
na ikaw ang tunay na Diyos. Suddenly, the fire of the Lord fell. Bumaba ang apoy galing sa langit, galing sa Diyos, at sinupok ang buong handog. The altar, the sacrifice, the water, even the dust of the ground was consumed by the fire. Nilamon ng apoy lahat. Pati yung lupa ay talagang nasunog, no? Sa tindi ng apoy na bumagsak. Okay? The people fell on their faces and exclaimed, "The Lord, He is God. The Lord, He is God." The whole nation worshiped the Lord as the only living God. So this is the turning point. Marami sa buong Israel ay nagbalik loob sa Diyos at muling sinamba ang tunay na Diyos. At anong ginawa sa mga prophet of Baal? Na ang ginawa, lahat sila'y ipinapatay ng Diyos bilang parusa. No? May karapatan ang Diyos bawiin ang buhay ng mga taong ito. No? Sapagkat yun din naman ang ginawa nila doon sa mga propeta ng Diyos na nauna. So, but then that is a clear command of God. Patayin yung mga propeta ni Baal. At the whole nation, nakilala nila ang tunay na Diyos ay ang Diyos ng Israel. Ang Diyos ng Israel. Kaya mga bata, sana makilala din niyo ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay ang Diyos na ipinapakilala ng Bible. Siya yung Diyos ng Israel. Siya yung Diyos ng buong sanlibutan. Siya yung Diyos na nakasulat sa Bible na nagpapakilala. No? Kaya kung gusto niyong makilala ang Diyos, yung Diyos na ipinapakilala ng Bible, huwag yung Diyos na nadampot lang natin sa tabi-tabi o gawa-gawa lang ng tao. Okay? Only then did Elijah begin to think about rain. He went up to the top of Mount Carmel and fell on the ground to pray. Then he told his servant to go and look out to the sea for a rain cloud. Nung magbalik loob na ang buong bayan sa Diyos, naisipan niyang manalangin upang magpadala na ang Diyos ng ulan. No? At pagkatapos siyang manalangin, sabi niya doon sa kanyang servant, meron siyang alalay, tinan mo kung meron ng ulan. Tinan mo kung meron ng ulan. The servant reported there was nothing. So, nung tinanong wala. So, walang nakitang ulan. Walang nakitang clouds. So, Elijah kept praying and sent the servant 7 times to look for the rain. 7 beses nanalangin at 7 beses ipinacheck doon sa servant kung meron ng ulan. And then, the 7th time, yung ikapito, there is a small cloud the size of a man's hands rising out of the sea. Merong ulap na nakita. Okay? Meron siya nakita. Indikasyon na uulan. Elijah sent his servant to King Ahab to tell him the rain was coming. The people had repented and turned back to God, and the Lord blessed them with rain and food once more. So, inutusan ng Panginoon pumunta kay Haring Ahab, uulan. So, makikita natin dito, ano ang lesson na makikita natin sa kwentong ating pinag-aralan? Ang Diyos ay galit sa Diyos-Diyosan. No? At galit siya sa mga tao sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ano ang pakiramdam ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Galit. No? Ano ang pakiramdam ng Panginoon? Tugon ng Diyos sa mga sumasamba? Sumpa, parusa, hindi nagkaulan, nagtagtuyot. Ginagamit ng Panginoon ng nature upang ang mga taong ito ay paluin, sumpain. No? Sapagkat ang lahat ng iyon ay mga bagay na pansamantala lamang. Pwedeng alisin ng Diyos yun dahil what matters most, ang tao ay matuto na sumamba sa Panginoon. No? At makikita natin, ang totoong Diyos ay yung Diyos ng Israel, yung Diyos ng Biblia na ipinapakilala sa atin. Okay? So, kaya nga napakapalad natin mayroon tayong Bible sapagkat makikilala natin ang Diyos. No? Kaya mga bata, ang Diyos sa tunay ang ating sasambahin. Siya espiritu, hindi siya nakikita. Kaya lang mayroong tinatawag na parang nakita natin ng Panginoon ng idea ay nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Pero the Lord or our God is a spirit. Sinasamba sa espiritu at katotohanan. No? So hindi siya iginagawa ng anumang kagayan niya. Meron talata sa Isaiah na hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang kapurihan sa mga larawang inanyuan. No? Kaya kung ang iniisip mo ay mapupuri ang Diyos sa pamamagitan ng mga Diyos-Diyosan, nagkakamali ka. No?
sapagkat sinabi na ng Panginoon in the book of Isaiah na hindi ko ibibigay ang aking kapurihan sa mga larawang inanyuan. Hindi ko ibibigay ang kaluwalhatian ko sa iba. No? So, yun po. At sa pagsunod, sa pagsisisi, mayroong pagpapala. Sa pagsunod at pagsisisi, mayroong pagpapala. Kaya naman, ngayong oras sa ito, sana tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Okay? So, sana maalaala natin ang lesson, no, sa ating isip. Sino lang ang ating dapat sambahin? Yung totoong Diyos, yung Diyos na buhay. No? Pero yung mga Diyos-Diyosan, yung mga ginawa ng mga kamay ng tao, yari sa pilak, ginto, kahoy, ano pa mang gamit dito sa mundo, hindi yun dapat sambahin. Alam nyo ba ang utos ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Wasakin, sunugin, durugin. Okay? So yan ang Bible, yan ang ipinakikita. At napakapalad ng mga taong ang Diyos na buhay ang sinasamba, pinaglilingkuran at minamahal. Sapagkat kaligayahan sa walang hanggan ang tatamasahin. Ngunit, sabi ng Revelation 21:8, ang lahat ng sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay ilalagay ng Diyos sa dagatang apoy na nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So ngayong hapon na ito, sana tayo pinagpala ng Panginoon. Nakita natin ang istorya, no? At tayo ay kinausap ng Panginoon. Nagpapakilala ang Diyos sa iyo, bata. No? Ang sabi ng Panginoon, ako ang tunay na Diyos. Ang Diyos ng Israel. Ang Diyos ang gumawa. Ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa. Ang Diyos ay pinapakilala sa Bible. Ang tunay na Diyos. Okay? Tayo lahat ito mo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ng napakarami sa hapon na ito na kami po nakapag-aral ng inyong mga salita. Pinupuri namin kayo, Panginoon. Sana po tulungan niyo ang mga batang ito, maging po lahat ng mga nakakarinig po o nakakapanood ng pag-aaral na ito. Sana po ay aming makilala ang totoong Diyos ay pinapakilala ng banal na kasulatan. Sa Kanya kami sumamba, sa Kanya kami magmahal, sa Kanya kami sumunod. At hindi po sa mga Diyos-Diyosan na gawa-gawa lang ng kamay ng mga tao o gawa-gawa lang ng mundong ito. Salamat po ng sobrang dami sa inyo. Purihin po kayo. Ang aming dalangin, pagpalain niyo po ang aming weekend, pagpalain niyo po ang aming Sabado at Linggo. Sana po kayo po ang magpala at sana nga po aming Panginoong Diyos ay kayo ang laging mag-iingat sa bawat isa po sa amin. Salamat po ng napakarami. Ang lahat ay ito aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.